Kaya nga kami nagbibigay ng babala sa mga tayong umaakyat dito. Pero wala kami magagawa kung karamihan sa inyo ay matigas ang ulo. Oy! Sinabi na huwag kang tumalon eh. Hindi mo alam ang sikreto ng batis na yan. Matatapos rin ang kasamaan mo! Nasaan yung kuya ko? Nasaan? Laking probinsya naman ako pero lumaki kasi ako sa lugar na walang pinagkaiba sa syudad. At konti lang ang kaalaman ko sa mga kababalaghan sa bundok. Meron akong ideya, oo. Pero hindi buong detalye nito ay alam ko. Ang karanasan kong ito, nangyari nung mga panahong nagre-recover pa lang ako. Namatayan ako ng nobya at sa biglaang paraan pa. Kaya parang tinakasan ako ng kasiyahan noon. Magandang araw mga kayanggaw at sa mga mayayanggaw pa lang. Lalong-lalo na po sa inyo, Miss Clar at Sir Jay. Naway maibigan nyo itong istorya ng aking nakaraan. Ako nga po pala si Billy. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Masarap nito, babe ah. Tikman mo. O sige nga. Sarap dito ah. Pero itong akin, tikman mo. O sige. Parang gusto ko yan ah. Balik nga tayo. Ano? Yan tayo eh. Sige na, masarap naman to eh. Mas gusto ko yan sa'yo eh. Ay nako. O sige na nga, ito na nga. Pero, o nga pala. Anong oras ka babalik na eskwelahan? Teka, anong oras na ba? Hala babe, oo nga pala no. Naku, late na ako. Mauna na ako sa'yo ha. Hindi. Sabay na tayo. Maya-maya, papasok na rin kasi ako eh. Aray ko. Hoy! Hoy, yung wallet ko! Babe, yung wallet ko, hoy! Babe, teka! Sandali, marami sasakyan! Regine! Anak na, baka masagasaan ka! Babe? Babe? Diyos ko! Hindi pwede to! Tulong! Tulong! Ang dami ko! Tulong! Tulungan niyo kami! Babe! Babe, tumingin ka sa akin! Babe! Babe, huwag ka pumigat, babe! Babe, Billy, inaantok ako eh. Diyos ko, Regine! Huwag! Tulong! Tulungan niyo ako! Kailangan ko na sasakyan! Tulong! Agad na may mga taong tumulong rin sa akin noon. May isang sasakyan rin na nagboluntaryo para dalhin sa ospital si Regine. Pero pagdating sa ospital, dead on arrival siya. Ang laki ng sugat niya noon sa ulo dahil ang lakas ng pagkakatama noon sa semento. At doon ako nanlumo. Hindi ko matanggap ang nangyari sa kanya. Talagang binigla ako ng sobra at sobrang sakit noon. Hirap na hirap ang pamilya ko noon na alagaan ako. Sabay kasi kaming nangarap at mukhang mag-isa na lang akong magpapatuloy. Uy, bunso. Ano? Hindi ka na ba talaga mag-aaral? Anong kurso naman, kuya? E di yung kurso mo. Ituloy mo yun. Sayang naman, 2 taon na lang. Masama bang maging tambay, kuya? Pagbilang na sasakyan sa gilid ng kalsada? Billy, hindi habang buhay nasa tabi mo kami. Paano kung mag-asawa na ako? Tumatanda na si mama tapos walang-wala ka oh. 1 taon ka ng ganyan. Kalimutan mo na yan si Regine. Kuya Arson, kung may tao man akong ayokong kalimutan, si Regine yun. Sa tingin mo ba, gusto ni Regine yung ginagawa mo sa sarili mo? Nasa kabilang buhay na nga siya, binibigyan mo pa ng sama ng loob. Tapos ganyan pa yung ginagawa mo? Aba, ipakita mo naman sa kanya na tinutupad mo yung nasimulan yung pangarap. At oo, hindi mo siya nakikita at hindi mo siya nahawakan. Pero alam ko, nasa tabi mo siya palagi. Huwag mo naman paramdam sa kanya na binabaliwala mo na lang siya.
Nasa isip mo nga siya pero iba yung nakikita niya sa'yo. Alam mo, isang bagay lang gusto niya makita sa'yo. At yun yung maging masaya ka. Kaya ibigay mo naman. Mahirap intindihin ang salitang nandyan lang siya sa tabi mo. Lalo na kung hindi mo naman siya ramdam. Pero oo, 1 taon na akong ganon. Araw-araw hindi ko kinakaya ang lungkot. Wala na akong nagawa sa buhay. Hindi na ako nag-aral at hindi na rin ako nagtatrabaho. Parang dinala na ni Regine noon ang buhay ko sa hukay. Madalas hindi ako nakikinig sa kapatid ko. Oh, Billy. Magbihis ka. Mag-impake ka ng gamit bilis. Yung pang-hiking ha. Pang-hiking? Ayokong umakyat sa bundok, kuya. Nakakapagod yun. Magpahinga ka muna sa pagbibilang ng mga sasakyan dyan. Di-up ko muna. Wala ka naman sa ahod dyan eh. Samahan mo na lang ako sa galang ito. Sige na. Dahil kapag kasi nagbibilang ka ng sasakyan dyan, naalala mo lang kung paano nasagasaan si Regine. Pero dun sa bundok, sigurado ako, mag-enjoy ka dun. Ang ganda pa ng makikita mo. Kaya sige na. Ay, sige na nga. Ano ba ang dadalhin ko, kuya? Yan, ganyan. Tutulungan na kita sa pag-impake. Naisip ko kasi noon, baka sakaling yon ang kailangan ko. Yung bundok. Tama kasi siya. Sa tuwing nakakakita ako ng mga sasakyan, nakikita ko lang ang panahon kung paano ako nawala ng babaeng minamahal. Isang malaking bag ang dala ko noon. Nagpaalam lang kami kay mama at nakita ko ang kasiyahan sa mga mata niya. Nang makitang napapayag ako ni kuya. Naniniwala siya na sa paraang yon, makaka-move on ako. Ilang beses na akong inaaya ng kapatid kong magganon, pero sa pagkakataong lang yun talaga ako pumayag. Kuya, saan ba tayo pupunta? Ito yung pinaka-cute na bayan sa probinsya. Maliit lang yung bayad pero ang sakop nito, mas malawak ang parte ng kabundukan. At may isang lugar doon na may batis pero may hot spring. Ano? Tayo lang? Abay, may kasama tayo syempre. Sila Ashley, Hyral at tsaka yung grupo din. Kuya, naririndi naman ako sa mga yun eh. Oh, yan ka na naman eh. Kung maiingayan ka, ingay ka rin. Huwag ka magpatalo. Huminto siya sa gasolinahan at may isang sasakyan na nag-aabang na roon. Tapos may mga bumaba at lumipat sa sasakyan namin. Ay, salamat. Nakalipat din sa sasakyan ni Arson. Oh, taray sumama si Billy. Hello Billy boy. Hala, ayaw sumagot? Ayaw mamansin? Di wag. Intindihan mo na lang, Hyral. Hinihilot-hilot ko nga lang yan para sumama eh. Buti nga, naaya ko eh. Oo, hindi ka talaga uusad kung hindi ka alis sa comfort zone mo, Billy. Paano mo makikita yung kambal ni Regine yan kung... Ayan na naman tayo sa kambal ni Regine eh. Sinama ko nga para makalimot tapos bukang bibig mo naman yan. Kita niyo na ba yung kambal ni Regine? Ay, interesado siya. Hindi, Billy. Wala ngang nakakaalam kung nasaan yun eh. Pero totoo bang may kambal siya? Meron nga. Kasi ang alam ko, base sa mga kwento kinuha raw yung kakambal niya dati. Aswang daw yung kumuha. Naniniwala ba kayo sa mga aswang? Aswang? Maraming ganyang kwento pero hindi ko alam kung maniniwala ako. Wala rin kasing nakakapagpatunay na totoo yan eh. Tsaka wala rin nakakapagpakita ng patunay. Mahirap naman kasi talaga patunayan eh. Pero oo, yun raw yung kwento. Billy, wala bang nakwento si Regine sa'yo dati? Parang meron siya nakakwento sa akin noon. Paano daw siya nawala? Ang sabi niya kasi may kumuha nga raw. Dati kasi sa probinsya sila nakatira. Lumipat lang sa syudad para makaiwas sa ganon.
Pero hindi lang naman daw aswang yung delikado sa probinsya nila eh, kundi kapwa-tao rin. Marami daw mangkukulam. Eh, naniniwala ka naman sa mga ganon. Aba, oo. Lahat ng sinasabi ni Regine naniniwala ako. Ayaw nga nun sa bundok eh. Mas gusto niya sa syudad. Oh, tapos ang ending, sa syudad din siya namatay. Ay, sorry Billy. Sinamaan ko kasi siya ng tingin kaya napangiwi na lang siyang napatakip ng bibig. Natawa na lang nun si kuya at muling namayani ang katahimikan sa loob ng sasakyan. May dalawa pa kaming kasamang babae nun at napagitnaan nila ang madaldal na bakla sa likod namin at parang ang mas gusto pa nilang matulog sa biyahe. At tungkol naman kay Regine, totoong may kambal siya pero hindi lang niya alam kung patay na o buhay pa. Dahil sanggol pa lang sila noon ang kinuha ito sa kanila. Medyo masaklap para sa mga magulang nila dahil silang dalawa lang talaga ang anak pero kinuha lahat. Oh, ito na ba yung bayan, Kuya Arson? Teka, huminto sila oh. Siguro magbabanyo. Kayo ba? Magbanyo muna kayo, baka mahaba yung aakyatin natin mamaya. Ito na yun eh. Tapos aakyat tong sasakyan sa mahabang kalsada. Ako, magbabanyo rin ako. Kayong dalawa, ayaw nyo ba? Bumaba nga ang dalawang babae na yon. Ako naman, hindi umalis sa sasakyan. Tahimik lang ako roon at si kuya naman ay tumingin sa akin. Hinayaan niya ako ng ilang sandali pero kalaunan ay kinausap rin. Oh, Billy, ayaw mo magbanyo? Hindi kuya, tinatamad ako. O siya, sige. Sabihin mo lang kung may kailangan ka ha. Siguro mga 1 oras pa yung babiyahin natin bago natin marating yun. Pero kuya, mabutit nakakapasok yung mga sasakyan doon. Kalsada naman kasi doon. At ayon sa mga nakapunta. Yung bata masasagasaan! Nako, nasa kalsada na! Anak ng... Mabilis akong bumaba sa sasakyan at tinakbo ang batang tila 3 taong gulang na tumakbo sa gitna ng kalsada. Tinaas ko ang 2 kamay para pahintuin ang mga tricycle na mabilis ang takbo. Huminto naman sila at saka ko kinuha ang bata. Sumunod ang ina niya sa akin. Tapos si kuya nun, lumapit din sa amin. At ako naman ay hindi nakapagpigil sa inis. Lintik naman kasing cellphone yun eh. Ngayon ka lang ba nagkaroon yan, pati anak mo nalimutan mo na? Kapag nasagasaan yung anak mo, tatalbog yung katawan niya at babagsak sa simento at mababagok yung ulo niya. Gusto mo ba makita siyang duguan? Gusto mo? Dahil lang sa cellphone na yan, ano pang klaseng nanay ka? Billy, tama na yan. Sige ate, kunin mo na yung anak mo at bantayan mo maigi ha. Kasi nasa gilid kayo ng kalsada eh. Huwag ka muna mag-cellphone. Kung gagamit ka niyan, maghanap ka muna ng ligtas na lugar. O sige na Billy, tara na. Tsaka ikaw napag-control ka naman ng emosyon mo. Hinila na lang ako ng kuya ko palayo sa kanila. Bumalik kami sa sasakyan at saktong bumalik rin ang kasama namin. At may gulat rin sa mga mata ng mga ito. Hoy, kakaloka. Nakita ko yun muntik na yung bata. Mabutit na agapan mo, Billy. Parang yung nanay. Iduna pa yung cellphone. Ay, grabe, nakakainis siya. Nakita ko nga parang sinigawan siya ni Billy eh. Ano sinabi niya? Di kung ano yung nangyari kay Regine. Ha? Bakit naman si Regine? Ano ka ba naman ang slow mo naman? Sige na, tara na. Largan na nga tayo. Gets ko na. Sorry naman. Ako naman noon, kahit tahimik na nakaupo ay hindi mawala ang galit sa katawan ko. Tila bumalik ng konti ang trauma ko noon. Pero dinaan ko na lang sa paghinga ng malalim para mawala agad yon. Tulad ng sabi ni kuya, mahaba-haba pa ang biyahe namin. Isang mahabang kalsada na madalang lang ang bahay na madadaanan ng binagtas namin.
hanggang sa makarating kami sa paanan ng isang bundok na mataas. Pero ang hinintuan namin ay malaking bahay. Sa malaking bahay na yon, sa bakuran nito ay may isang ginang na nagwawalis. Huminto lang ito nang makita ang dalawang sasakyan namin na paparating. Wow naman, ang ganda naman ng lugar na ito. Sa malaking bahay at maliwalas sa paligid. Tsaka wow, oh, ang ganda ng bahay, ang laki. Mayaman siguro na may-ari nito. Tsaka napakasagana nila dito, sigurado ako. May palayan pa, oh. Oh, tapos may manggahan at may nyugan pa. At ayan pa, oh. Malawak na parte ng okra at talong yata yan, ano? Walang hirap sa ganitong lugar basta masipag ka magtanim. Teka lang ha. Kakausapin ko lang muna tong si Manang. Manang Rosita, magandang araw po sa inyo. Oh, magandang araw din. May kailangan ba kayo? Bale, mag-iiwan sana kami ng sasakyan. Puno na ho kasi yung parking doon. Pwede ho ba kahit dito na lang kami sa bungad banda? Pero sigurado ba kayong 2 araw lang? Baka kasi mamaya mag-1 linggo rin kayo tulad ng mga may-ari ng ibang sasakyan dyan. 2 o 3 araw lang daw. Pero hanggang ngayon hindi pa sila bumabalik. Bakit naman ho hindi sila bumabalik? Abay, hindi ko nga din alam eh. Baka napasarap doon sa bundok. Yung iba tigi 1 linggo bago bumaba ulit. Ganun ho ba? Bale, ilalagay lang po namin sa parte na hindi po makakasagabal. Pero pangako ho, makakababa ho kami pagkatapos ng 2 araw. Sana nga tumupad kayo sa usapan. O sige, igarahin nyo na yung sasakyan ninyo. Maraming salamat po, Manang Rosita. Grabe naman yung mga taong yun, Arson. Ang lalakas mamihasa. Pero, akala ko sasakyan nilang lahat yan eh. Hindi naman pala. Basta wag na lang natin gayahin. Sandali lang ha. Igagarahe ko muna to bago natin kunin yung mga gamit natin. Agad na kumilos ang kuya ko. Hinintay lang namin na igarahin nila kuya ang mga sasakyan na dala namin. At nang makapwesto na, kinuha ko lang din ang bag ko at ang baon namin. Si kuya, 2 bag ang dala niya dahil 10 ang laman ng isa. At dahil marami na siyang dala, kinuha ko na lang din ang iba. 9 nga pala kami lahat. Puro lalaki ang sakay ng isang sasakyan. Kilala ko rin ang mga yon at natuwa ring makita ko. Kinausap ko rin sila pero tipid lang. Nasa katawan ko pa rin talaga ang kawalan ko ng gana sa ibang tao. Pero hindi naman ako nang sisnob. Yun nga lang, isang tanong nila, isang sagot ko lang talaga. Yun lang ang kaya kong iambag. Tara na, baka 5:00 ng hapon na tayo makarating doon. Sige. Ay, grabe ang dami nating dala. Kakayanin ba natin to hanggang doon? Ano pa? Di kakayanin natin. At nang magpatuloy kami, may kalahating oras pa ang ginugol namin sa paglalakad. May nakita naman kaming iilang sapa, pero tila hindi yun ang gusto nilang puntahan. Pinasok lang namin ang magubat na bahagi, pero hindi yun ang lugar na masasabi mong luma na. May daanan rin kasi at malinis na daan yon. May mga bahay rin doon, pero gawa sa kawayan at kahoy. May isa pang binatilyo na nakabisikleta kaming nakasalubong. Ibig sabihin, sa lugar na yon ay may mga tao talagang nakatira kahit liblib. At mukhang sanay silang may mga taong dayong pumupunta roon. Hala, hindi na abot yung kuryente dito, no? So, anong ilaw nila? Gasera? Hiral, may mga lugar talaga na hindi abot ng kuryente. May mga taong nakatira sa ganitong klaseng lugar. Medyo malabo yun. Tapos, ayun oh, may nag-iigib pa oh. Ano yung gamit nila? Ang cute naman. Kawayan na may gulong sa dulo tapos dinadantay lang sa balikat. At yung mga galon na may tubig nasa kaliwat kanan na sabitan. Tsaka tinutulak lang nila para madala sa bahay oh. Hindi rin mahirap ah.
mas marami pa yung tubig na madadala. Ganyan din yung diskarte ng mga tao dito para iwas sa pagod. Iba sa atin. Maraming kabataan tamad magbuhat ng dispenser Dispenser lang yun ilalagay mo lang doon. Nabibigatan na tapos tinatamad pa. Mga bata nga naman ngayon. Isang mabigat na pagtapik sa balikat ang ginawa ng kuya ko sa akin. Dahil doon ay sumama ang tingin ko sa kanya at tumawa na lang. Sinaway naman siya ng kasama nilang babae. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa narating namin ang batis na tinutukoy nila. Arson, nadaan dito yung hot spring? Yung falls sa taas, sa kaliwa banda doon. Konting baba lang may sapa na papunta sa kaliwa pababa. Mainit yun. Yun yung hot spring. Aba, bakit parang nakapunta ka na dito? Pangalawang beses ko na dito Nawala pa nga yung isang kasama namin noon. Naligaw lang pala. Talaga? Mabuti nakita nyo. Oo, matapos ng 2 oras ng paghahanap. Kaya dito, kapag umalis kayo, magsabi kayo Tsaka dapat may kasama kayo kung magbabawas kayo. Pero may mga kasilyas naman dito. Ginawa rin ng mga taga rito. Malapit lang naman kaya huwag kayong lumayo O siya, tara, doon tayo. Mas magandang area yun doon para pagtayuan ng tent. Tara, doon tayo, Billy. Agad na sumunod sa kanya ang mga kasama namin. Ako naman, nagpaiwan muna sa kinaroroonan ko. Malaking bato kasi yon kung saan doon na rin ako umupo at nagpasak ng headset sa tenga. Hinayaan ko lang na si kuya ang magtrabaho ng tent para sa amin. Yun nga lang, nilapitan ako ng isa naming babaeng kasama at sinubukang daldalin. Hi Billy! Sumama ka nga, ang tahimik mo naman. Kumusta ka na pala? Sa 1 taon, ang dalang na kitang nakita Hindi na tulad ng dati. Kung hindi ako pupunta sa inyo, hindi kita makikita. Pero, ayos lang ba ako nandito ako? Ayos lang yun, Ashley. Buti naman. Baka kasi bigla mo akong singhalan Ang alam ko kasi, hindi ka pa talaga nakaka-move on. Pero Billy, sana tulungan mo yung sarili mo Ayaw kasi ni Regine na ganyan ka. Alam mo, Ashley, sa loob ng 1 taon, 100 beses ko nang narinig yan Kasi nga, hindi mo sinusunod. Alam naman naming mahirap pero... Regine? Ano? Wala. Babalik na lang pala ako doon. Ashley, nakita mo si Regine? Wala. Hindi ko nakita si Regine. Sige na nga. Oo, Billy, nakita ko si Regine. Kaya aalis na ako, baka minumulto ako nun sige na, Billy, bitawan mo na ako, alis na ako. Ashley, sabihin mo sa akin, saan mo siya nakita? Doon ko siya nakita. Diyos ko naman, Billy, bitawan mo na ako. Baka nagagalit yun kapag nilalapitan kita Nakita ko nun ang braso niyang nanayo ang mga balahibo. Namumutla ang mukha niya at takot na takot talaga siya. Nang tingnan ko ang parte na tinuturo niya, wala namang tao roon. Binitawan ko nga siya pero bumaba ako sa ibabaw ng bato na yon at naglakad papunta sa lugar na yon. Hoy! Hoy, Billy, bumalik ka nga dito! Ay, naku, bahala ka nga dyan! Regine? Regine, nandiyan ka ba? Regine, sumagot ka naman Babe? Babe, nandiyan ka ba? Billy, anong ginagawa mo dyan? Wala naman, kuya. Lintik na yan. Hindi ba't ang sabi ko huwag kang lalayo? Tsaka ano itong sinasabi ni Ashley na nakita niyo si Regine? Tapos binuntahan mo pa. Seryoso ka, nakita mo? Hindi, kuya. Siya lang yung nakakita, kaya pinuntahan ko dito. Billy, alam mo namang wala na dito si Regine At alam mong kung nasaan na siya. Halika na, bumalik na tayo sa taas. Oh, ano ba? Halika na.
Wala na dito si Regine. At kahit buhay pa yun, malabong pupunta yun dito. Dahil alam kong tama siya ay sumunod na lang ako sa kanya. Kilala ng mga kasamahan namin si Regine. Dahil kahit dati pa, kapag gumagala kami lalo na sa beach, kasama ko lagi si Regine. At nakilala siya ng mga kasama ni Kuya. Bukod doon, naging kaibigan niya ang ilan sa mga ito at isa na roon si Ashley. Si Ashley ay kaklase niya noon. Kaibigan ng kuya ko ang kuya niya. Kaya hindi rin malayo ang circle of friends nila ni Regine. Hoy, Billy, ano, nakita mo rin? Nakita daw nito ni Ashley. Ay no, takot na takot siya. Hindi ko naman nakita eh. Naku Day, Ashley, baka minumulto ka lang ng kaibigan mo bilang warning. Huwag mo daw landiin yung boyfriend niya. Ano ka ba naman? Anong lalandiin? Hoy, hindi ko nilalandi si Billy, no? At wala akong balak. Hindi naman ako tagasulot ng jowa ng kaibigan. Nilapitan ko lang para naman matulungan makamove on. Kasi alam ko yun ang gusto ni Regine. Grabe naman tong si Besh sa akin. Nagpakita pa talaga. Ay, nako. Basta, ayaw niyang lumapit ka sa boyfriend niya. At saka tama na yan. Dinala ko dito yung kapatid ko para makalimot kay Regine. Tapos ganyan pa yung laman na usapan nyo. Basta, wala nang babanggit sa pangalan ni Regine dito ha. Naintindihan nyo ba? Oo, tama. At ang babanggit ng pangalan nun, ilulubog sa batis. Ay, ang mabuti pa, mag-ihaw na tayo. Ang sarap ng hangin dito, oh. Pero sa tingin niyo pala guys, kapag namingwit tayo dito, may makukuha kaya tayong isda? Ang tanong, may pamingwit ka ba? Wala. Pero mag-ihaw pa rin tayo kasi may karne ng baboy akong dala sa cooler. Uy, kayo dyan, tulungan niyo naman ako. Mag-ihaw na kayo, dali. Dahil hapon na at malapit ng maggabi, walang nakaisip na maligo sa batis. Ang iba naming kasama abala rin sa pagkuha ng litrato. Post dito, post doon. Pati nga tubig kinukuhaan nila ng litrato hanggang sa napasigaw ang bakla naming kasama. Ay, Diyos ko, kalabaw. Oh, Hyral, ano naman nangyari sa'yo dyan? Diyos ko, Arson. May nakuhaan ako. May nakuhaan ako multo. Anong multo? Ha? Multo nino? Ay, tignan nyo, Day. Tignan nyo. Nakuhaan ko talaga siya. Siya talaga yan. Ano? Patingin nga ako. Napatingin rin ako sa kanila noon. Naintriga rin ako sa multong tinutukoy ni Hyral. Nang tingnan ito ni Kuya ay bumuka ang bibig niya sa gulat. Napatingin siya kay Hyral at agad na napatingin sa akin. Kahit si Ashley noon, napalingon rin sa akin. Dahil doon ay meron na akong kutob kung kaninong multo yon. Kaya tumayo ako at lumapit. Kanino multo yan? Patingin ako. Bunso, kasi... Patingin na lang ako. Hinablot ko ang cellphone sa kamay niya at tiningnan ng litrato. Naka-zoom na ito sa screen at kitang-kita ko na si Regine ang nakuhaan ni Hyral. Yun nga lang, magkaiba ang damit na suot niya kaysa sa pormahan ni Regine. Si Regine kasi hindi ko mapapasuot ng dress yon. Kahit saya nakatulad sa babaeng nasa litrato. Pero ang babaeng yon, malaking blouse na parang t-shirt at mahabang saya ang suot. Pero mukha talaga ni Regine yon at hindi ko mapigilang makaramdam ng galak na makita siya. Hyral, nasan siya? Saan to banda? Doon. Billy, huwag mo nang puntahan. Baka mamaya kung ano pala yun. Oh, akala ko ba hindi ka naniniwala sa aswang? Ngayon nandito ako at nakakita ako ng ganito. Parang gusto ko na maniwala. Dyan lang naman siya nakuha ng litrato eh. Kaya dyan lang din ako pupunta. Pero Billy, sandali lang. Billy, ano ba? Sinundan ako ng kapatid ko habang nilalapitan ko ang lugar kung saan nakuhaan ng litrato ang kamukha ni Regine.
Pinuntahan ko ang malaking bato na yon. Si kuya nun nakasunod lang din sa akin. At nang makalapit na ako, wala namang tao roon. Nakaramdam ako ng pagkadismaya kaya tumayo lang ako doon. Nakatitig na lang ako sa malaking bato at saka naman ako nilapitan ni kuya at nakasunod pa pala ang iba naming kasama. Tara na, bunso. Kung sino man yung nasa picture, hindi si Regine yun. Tandaan mo, alam mo na kung nasan siya ngayon. Kaya kahit ilang mukha pa yung makita mo, hindi siya yon. Oo nga, Billy. Tsaka gubat ito. Liblib na bundok. Maraming kababalagan sa mga ganitong klaseng lugar na hindi natin naiintindihan. Kaya bumalik na lang tayo doon. Pahapon na kasi kaya may mga ganitong bagay. O siya, sige na. Bumalik na lang tayo. Napakalungkot ko nung bumalik kami. Nang matapos na ang tent na tinayo ni kuya noon, pumasok na lang ako sa loob at humiga. Umaandar ang katamaran sa katawan ko at laging nakatugtog lang ang paboritong kanta ni Regine sa headset ko. Ilang beses ko tong inulit-ulit sa pandinig ko at yun lang ang naririnig ko sa loob ng 1 taong nagmumukmuk ako. Kaya buhay na buhay talaga ang alaala ni Regine sa akin. Hanggang sa nakatulog na lang ako at nagising na lang dahil kay kuya. Billy, bunso, gising na at kakain na tayo. Billy! Kuya, anong oras na? Basta't gumising ka na. Kakain na tayo. Madalim na? Oo, maya-maya, 7:00 na. Medyo madilim na eh. Lumabas ka na dyan. O sige, kuya. Teka lang. Sobrang lamig dito ah. Magsuot ka ng jacket mo. Bilisan mo. Lumabas nga ako sa tent na yon na nakasuot ng jacket. Kanya-kanyang alok naman ang mga tao sa akin ng mga pagkain sa lamesa. Lumapit naman ako at tinanggap ang plato na binibigay ni kuya. Kumakain kami nung gabing yon. At ng mga sandaling yon, bigla kaming may naramdaman na taong naglalakad mula sa dilim. Ang lahat ay napahinto sa pagsubo habang inaabangan na matamaan ito ng ilaw mula sa amin. At isang matanda nga ang nakita naming lumalapit. Magandang gabi po. Kain ho tayo. Magandang gabi rin sa inyo. Nandito lang ako para sabihin na baka maisipan yung puntahan ng mainit na batis. 2 kasi yung batis dito. Itong malamig at yung isa naman mainit. Sa mainit na batis, may parte doon na iniiwasan ng mga taga rito. Pero marami kasing mga daing natutokso na puntahan yon. At lahat ng pumupunta doon, karamihan sa kanila, nawawala. May bahagi kasi doon na malalim. At sa pinakamalalim, yun yung pinakadelikado. Kung gusto nyo maligo sa mainit na tubig, dito na lang kayo siguro banda sa baba, ano? Kasi doon sa itaas, medyo delikado doon. Oo, sige ho. Alam na po namin yon. Ay, mabuti naman kung ganon. Yun lang at huwag kayo masyadong maingay ha, para iwas kapahamakan. O sige ho, tay. Kain po tayo. Ito ho, maraming pagkain. Nako, wag na. May pagkain kami sa bahay. Pumunta lang ako dito para balaan kayo. At para makauwi kayong lahat na walang nababawas sa grupo ninyo. Marami na kasi mga taong nawawala dito. Minsan nga, isang buong grupo talaga yung nawawala. O sige ho, tay. Maraming salamat po sa paalala. O siya, sige. Maiwan ko muna kayo dyan. Parang nakakita ng multo ang mga kasama kong seryosong pinapanood ang matanda palayo. Hanggang sa lamunin na nga ito ng dilim. Pumunta ito sa bahagi kung saan nakuhaan ng litrato ang babaeng kamukha ni Regine. Nang mapagtanto na ng lahat na wala na ang matanda, saka binasag ng isa naming kasama ang katahimikan. Ano raw sabi niya, Kuya Arson?
May mga nawawala daw dito? May mga kwentong ganun sa mga taga rito lang din. Noong unang punta namin dito, ganun din yung babala sa amin na binigay. Marami nagsasabi na may taong nawawala dahil kinuha daw ng batis na yun. Saan ba dito yung banda? Hot spring nga ba yun? Yung lugar na yun, hindi naman malawak pero doon nagmumula yung init. Maganda nga yung lugar na yun eh. Malinis kahit bawal paliguan. Pero kung titignan, parang lagi naman yung pinapaliguan eh. Ang linis at talagang nag-aabang talaga ng bisita. Walang pinagkaiba ang kaayusan at kalinisan nandun sa ibang tourist spot. Sa totoo nga lang, naligo kami dun eh. Wala naman nangyari. Baka naman kaya ganun lang yung sabi sa atin. Gusto lang nilang magpabayad. Ewan ko. Pero madalas, binabaliwala ng mga bumibisita dito yung sinasabi na matandang yan. Dati nga, nung pumunta kami dito, may mga kasabayan rin kami at naligo sila doon. At umalis kaming naliligo sila doon. Baka nagdadamot lang yung matandang yun. Bukas pupuntahan ko yon. Sama ka sa akin, Billy bakit ba ayaw na lang makinig sa sinasabi niya? Paano kung totoo yun? Billy, hindi naman sa ayaw namin makinig. Pero may naliligo naman daw kasi kasi naalala ko lang. May mga sasakyan na hindi binalikan sa baba, di ba? May 1 linggo na yung tagal ng iba. Pansinin nyo ang daming sasakyan doon. Pero ngayon, tiga mo, tayo lang yung tao dito. Hindi ba kayo nagtataka? Dahil sa sinabi ko ay nagtinginan sila. Ako naman, pagkatapos kong makakuha ng pagkain ay bumalik ako sa tent at doon ako umupo. Parang may napagtanto sila sa sinabi ko, kaya ang usapan nila ay tungkol na lang doon. Kami nga lang talaga ang naroon. Walang ibang tao, pero ang mga sasakyan sa baba ay marami. Palagay mo, Hyral, ligtas ba tayo dito? Sa tingin ko, ligtas tayo dito. Basta sundin na lang natin yung sinabi ng matanda. Wala naman siyang sinabing delikado tayo dito eh. Doon lang naman tsaka hapon tayo dumating. Malawak yung lugar. Malay natin yung ibang may-ari na sasakyan sa baba, nandyan lang. Hayaan nyo na. Mabuti pa, kumain na lang tayo. Bunso, gusto mo ba ng juice? Ako nang kukuha. Regine, huwag mo akong mumultuhin Lintik na. Ano bang sabi ko? Ay, sorry nabanggit ko. Bawal pala. Sorry naman. Gumawa kami ng bonfire nung gabing yon at pinaikutan namin yon. Habang tahimik lang kaming nag-uusap, nakarinig naman kami ng alulong ng mga aso. Sa amin ni Kuya wala kaming pakialam sa tunog na yon. Ni hindi namin naisip na masama pala ang ibig sabihin ng mga tunog na yon. Nalaman lang namin yon dahil kay Ashley. Te, ano nangyari sa'yo? Umaalulong kasi yung mga aso, hindi niyo ba naririnig? Normal lang dito yan. Kaya kumalma kayo. Ginagawa naman natin yung bilin na matanda na wag mag-ingay, di ba? Oo nga. Wala naman siya sinabi na delikado dito kapag gabi, di ba? Yan pala yung mga alulong ng aso, no? Bakit natatawa ka pa dyan? Ngayon ka lang ba nakarinig niyan? Sabihin na lang natin na hindi ako mahilig sa aso. Sa amin nga, wala akong ibang narinig sa kanila kundi tahol lang. Dahil gusto nilang manghingi ng pagkain. Ano? Imposible namang wala ka narinig na alulong ng aso kahit minsan sa buhay mo, no? Walang aso sa kapitbahay nyo? Meron. Pero hindi tumutunog ng ganyan. Pero teka, alam mo bang ibig sabihin yan? Bakit? Ano bang ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan ni Aswang. Nasaan nyo, Aswang? Baliw, syempre hindi magpapakita yan. Pero malay natin pinapanood niya pala tayo. Sis, may alam ka bang kwentong aswang? Kwentuhan mo naman kami, Grabe naman kayo, dito talaga? Bakit naman hindi? Para naman may idea rin kami kung paano sila talunin sakaling may sumugod, di ba?
Naniniwala ka rin, Arson? Malay natin, meron nga talaga. Ashley, totoo nga ba yung mga aswang? Totoo ang aswang, no? Dahil isang albularyo ang lolo ko. At kalaban siya ng mga aswang. Ha? Talaga? Oo, no? Kaya naniniwala talaga ako sa aswang dahil sa kanya. Oh, paano naging kalaban ng lolo mo yung aswang? Ay taray, interesado si Billy. O sige Ashley, kwentuhan mo pa kami tungkol sa lolo mo. Simula talaga sa simula, gusto nyo? Oo, kung paano niya naging kalaban yung aswang. Isa lang ba yun o marami sila? Kahit anong uri ng aswang, kalaban talaga ng lolo ko. Ay, grabe, siguro malakas yung lolo mo. Marunong ba siya mag-sparring? Ewan ko sa'yo, walang ideya yung lolo ko sa mga ganyan. Pero marunong yung lumaban. Nagsimula yun nung naging ganap na siyang albularyo. Noong mga panahon na pinili na siya. Pinili? Paano namang pinili? Ang pagiging albularyo kasi hindi yun minamana. Pinapasa o di kaya pinag-aaralan. Kundi pinipili yun ng mga hindi nakikita para maging koneksyon nila sa mundo natin. Tsaka para makatulong sa mga taong binibiktima ng mga kalaban nila. Isa na doon yung mga aswang. Si Lolo, pinili siya ng mga gabay niya para gampanan yung tungkulin niya bilang isang albularyo. At matapos basbasan nun si Lolo, ayun, doon na nagsimula yung panggugulo ng mga aswang sa buhay namin. Kaya kaming mga pamilya niya, ginugulo ng mga aswang. Ginugulo? As in na sinasalakay kayo? Nilalagyan nila kami ng sakit para makuha nila yung ilan sa amin, lalo na yung mga bata. Nung panahon nga yun, bata pa lang ako eh. Naranasan ko noon, nagkasakit ako na hindi natutukoy ng doktor. Pero natatandaan ko noon, sobrang sakit ng tiyan ko. Tapos nilalagnat ako, nanghihina rin ako noon. Tapos nagsusuka ako mayat maya. Bawat suka ko nga nababawasan na rin yung lakas ko eh. At aswang yung may kagagawan nun? Pinapatay kayo sa pamamagitan nun, ganon? Yun yung paraan niya para makuha ako noon. Kasi once na mahimatay ako ng mga sandaling yon, mas madali na lang para sa aswang na yun na kunin ako. Tapos, papalitan niya ako. Papalitan? Oo, papalitan niya ako. Halimbawa, ng puno ng saging. Pero sa mga mata ng pamilya ko, ako yon. Dahil puno ng saging yon, aakalain ng pamilya ko na patay na ako. Pero syempre, hindi maniniwala ang lolo ko doon. Pero talagang nakuha ka. Mabuti na nga lang hindi ako nakuha. Kasi nilabanan ko ang ulirat ko. Hindi ako nawalan ng malay hanggang sa napuksa ni lolo yung mahika ng aswang sa katawan ko. Wala talaga siyang laban sa luyang itim na may orasyon ng lolo ko, no? Ang galing naman ng lolo mo, Ashley. Pero nakakita ka na talaga ng aswang? Sa totoo lang, hindi pa ako nakakakita ng aswang. Angil pa lang yung naririnig ko noon na kinakalaban ni lolo. Pero hindi yung aktual niyang itsura. Ha? Talagang kinalaban, te? Sinong nanalo? Siyempre si lolo. Yung aswang kasi kahit mas malakas sila sa tao, marami rin silang kinakatakutan. Isa na lang dun yung bawang at asin. Buntot pagi, tsaka itak na nilagyan din ng dinikdik na bawang at asin. Yun lang yung kailangan. Hindi baril, granada, bomba, ganon. Sa totoo lang, mahirap talaga silang patayin kapag ordinaryong bala lang yung gamit. Oo. Ano ba dapat ang bala? Ang sabi ng lolo ko, dapat daw pilak. Pilak? At anong pilak? Ano pa ba? Di silver. Ay, sosyal? Silver talaga? Ang hirap nga magkaroon ng silver kahit kwintas lang eh. Bala pa kaya? Maraming natawa sa sinabi niya. Wala namang nangyari nung gabing yon. Nung oras na ng pagtulog ay naging maayos naman ang lagay namin. At naabutan naman kami ng umaga. Habang nagkakape naman ako noon, may kanya-kanyang pinagkakaabalahan ng mga kasama namin. At sa pagsulyap ko sa bandang tawid ng tubig, nakita ko ang babaeng kamukha ni Regine. Regine? Regine? Naglakad ako para lumapit sa kanya. Hindi naman siya umalis kaya talagang nagawa ko ang pagkakataong makalapit. Hindi ko talaga naisip na hindi siya yon. Basta't paglapit ko sa kanya, diretso ko siyang niyakap. Regine?
Regine, maraming salamat at buhay ka. Ariko, teka ano ba? Huwag mo nga akong yakapin. Bitawan mo nga ako. Teka nga. Regine, miss na miss kita. Ikaw nga. Ikaw talaga to. Yung mukha mo, yung buhok mo, yung boses mo. Ikaw to, buhay ka. Ba, bitawan mo nga ako sabi. Isa, sinabi ng bitawan mo ko eh. Bili! Bili! Kunin mo nga yan. Ayaw niya akong bitawan ni ano ba? Regine, ako to. Si Billy to. Miss na kita. Sobrang miss na miss kita. Kuya! Kuya, buhay siya. Tignan mo, buhay siya. Billy! Billy, hindi si Regine yan. Buhay ka, Regine. Sabi ko na nga ba, buhay ka eh. Billy! Bitawan mo nga siya. Sige na. Miss, pasensya ka na ha. Billy, bitaw na. Kuya, Hoy, ano ba? Hindi siya si Regine. pero Mahal ang pangalan ko at hindi Regine. Sino ka ba? Hindi naman kita kilala. Pasensya na, miss. Pero grabe, wala ka talagang pinagkaiba sa kanya. Ha? Kanino? Ako nga pala si Arson. Tapos siya naman si Billy, kuya niya. Kamukha mo kasi yung girlfriend niya namatay. Mga 1 taon lang yun nakalipas. Kamukha ko? Yung tipong wala man lang kaming pinagkaiba? Yung talagang pareho kami ng muka, tangkad, at saka style ng buhok, ganun? Maniwala ka. Wala kayong pinagkaiba. May bangs ka lang pero yung buhok nyo magkasing haba. Pero kung sino man siya, masasabi ko lang sa inyo, hindi ako siya. Kaya nga alam namin yun at pasensya ka na. Nahirapan lang kasing kalimutan ng kapatid ko yung babaeng minahal niya. Pasensya ka na. At kayo sinasabi ko sa inyo, huwag kayong masyadong maingat makampante. Hindi kayo ligtas sa lugar na to. At lalong huwag kayong pumunta sa Batis. Sige. Gagawin namin yun. O sige na, alis na ako. Nang tumalikod ang babae ay sinundan ko siya ng tingin. Kahit na napagtanto ko nang hindi siya si Regine, masakit pa rin sa pakiramdam ang pagiging malamig niya sa akin. Pakiramdam ko siya talaga yon na nawalan lang ng gana sa akin. Yung kasimplihan kasi nila, walang pinagkaiba. Kitang-kita ko sa pag-uugali niya ang ugali ni Regine. Billy, tara na. Hindi yun si Regine. Hindi mo ba naramdaman? Iba siya, Billy. O siya, sige kuya. Bumalik na tayo. Pasensya na kuya. Hindi pala talaga siya si Regine. Bumalik kami sa pwesto namin. Pansin ko noon na parang konti na lang sila doon. Pero ako pa rin ang pinagtutuunan ng pansin ni kuya. Kinausap niya ako ng mahinahon at tango lang din ako ng tango. Pero talagang mahirap kalimutan ang babaeng yon. Ayos lang sana kung kahit sa boses na lang magkaiba sila. Pero talagang pareho sila. Kaya parang si Regine lang din ang naririnig ko. Ay naku Arson, tignan mo. Ang dami palang pinya dito Sarap nito. Sira ulo. Ba't mo naman kinuha yan? Mamaya hanapin na may-ari yan Hindi no. Ang dami kasing hinog doon tapos bulok na yung iba. Ibig sabihin pinapabayaan na yun. Sayang naman kung mabulok lang din ito kaya kinuha ko na. Teka, nasaan pala yung iba? Hindi ko alam. Sigurado ako, nandyan lang yung mga yan. Baka mamaya naligo na sa batis na mainit yung mga yon. Malaki na sila. Alam naman siguro nila yung babala, di ba? Tsaka, sino pala yung kasama mong kumuha niyan? Ako lang. Oo nga pala si Ashley, nakita niyo ba? Hindi, baka kasama ng iba nating kasama. Di, ibig sabihin, tayo lang yun nandito. Dahil sa tanong niya ay napagala kami lalo ng tingin sa paligid. Alam namin na umalis na ang iba naming kasama. Pero hindi namin napagtanto agad na kami lang pala ang nandun. Oo nga no.
Nasaan yung mga yun? Arson, hindi kaya nasa batis sila na bawal puntahan? Ganun katigas yung ulo nila. Kahit si Ashley. Si Ashley? Kuya Arson! Kuya Arson! Oh, ayun na pala siya eh. Hoy, Ashley, saan ka ba galing? Yung mga kasama natin, naligo talaga sila sa batis. Di ba sabi nung matanda, delikado daw dun? Anak ng... Hindi ba't pinagbawalan na nga sila? Teka nga, mapuntahan. Sasama na ako. Umalis silang tatlo at ako naman ay wala pa ring imik. Ayokong sumunod sa kanila dahil mas gusto kong mapag-isa. Hindi ko alam na dahil napag-iwanan ako roon, tuluyan na talaga akong mag-iisa. Ilang minuto kasi ang nakalipas. Walang bumalik kahit sino sa kanila. Pero hinayaan ko na lang muna yon. Nagpa siya akong maghanap ng makakain sa baon namin. Pero kalahating oras ang nakalipas. Nanatiling mag-isa pa rin ako doon at walang bumabalik. Ano yun? Pati si kuya, naligo na rin? Akala ko ba bawal dun? Ay nako, pumunta na nga ron para tawagin sila tapos hindi naman bumalik. Nadagdagan pa ng ilang minuto noon at hindi pa rin sila nakabalik. Ramdam ko na noon na parang hindi na nararapat pang baliwalain ang sitwasyon. Kaya nagpa siya na lang akong tumayo at naglakad papunta doon. Hinanap ko muna ang sinasabing batis. At nang makita ko ito, nakita kong umuusok ang tubig. Bumaba pa ako roon tapos dahan-dahan kong hinawakan ang tubig. Bah, totoo talagang mainit yung tubig sa bundok, no? Saan kaya nanggagaling ito? Bah, sarap sa balat nito ah. Pero, bakit parang ang tahimik naman? Saan ba banda yung malalim na bahagi nito? Tumayo ako at sinundan ang pinagmula ng tubig sa taas. Pagkarating ko roon, ang tahimik ng lugar. Kumunot ang noo ko kasi nakita ko ang cellphone ng iba sa bato. Mga naiwang gamit roon sa gilid lang pero walang tao. Kuya? Kuya, nasaan kayo? Hyral? Ashley? Nasaan kayo? Teka. Jealous ni kuya to ah. Kuya? Kuya, nasaan kayo? Kuya! Ano ba yan? Iniwan niyo ako? Napakamot ako sa ulo pero ang dibdib ko ay nagsisimula ng maghurumintado. Naisip ko lang noon baka bumalik sila sa tent namin. Pero nang bumalik ako roon, walang katao-tao. Pero may narinig akong mga ingay na paparating. Sinalubong ko ang mga ito pero nakaramdam ako ng pagkadismaya nang makitang ibang grupo pala at mukhang uuwi na ang mga ito. Oh, may mga tao pa dito sa bundok ah. Ibig sabihin nito, may mga tao pang babalik sa mga sasakyan sa baba. Hindi totoong may mga tao nawawala. Baka may pinuntahan lang sila kuya. Pero sila kuya yun eh. Sigurado ako, babalikan ako nun para sabihin may pupuntahan kami. Nasaan ba yung mga yun? Hoy, nasaan yung mga kasama mo? Miss, hinahanap ko nga sila eh. Nakita mo ba? Hindi ka naligo? Hindi ako maliligo doon. Tsaka, ganito yung nangyari. Bumalik kayo sa kong kasama tapos sinabi niya sa kuya ko na naligo yung mga kasamahan namin sa batis. Tapos umalis sila. Sumama yung dalawa pa namin kasama para sawayin yung mga yon. Ako naghintay lang dito. Wala pa namang isang oras pero hindi pa sila nakakabalik eh. Pumunta ako dun kaso walang tao pero yung gamit nila nandoon. Hindi ba binilin ko na walang maliligo sa lugar na yon? Bakit naligo pa rin sila? Ano yun? Ikaw lang ang sumunod sa akin? Si kuya nga yung pumunta doon para sawayin sila. Bakit hindi sila nakabalik? Miss, ano ba talaga nangyayari? Alam nyo ba? Marami na talagang taong hindi nakakababa dahil naligo sila sa batis na yon. Lahat ng naliligo sa batis na yon, nawawala. Kaya ang mabuti pa umuwi ka na.
Ano? Hindi pwede yun, miss. Kapatid ko yung isa eh. Ano yun, uuwi ako na hindi siya kasama? Hindi, hanapin ko siya. Sandali lang, teka. Huwag ka nasabing bumalik dun sa batis. Doon sila nawala eh. Ba't hindi ko sila pupuntahan? Kung gusto mong mabuhay, umalis ka na lang. Bingi ka ba? Kapatid ko nga yung isa. At hindi ako aalis na hindi siya kasama. Hanapin ko siya. Umalis ako sa harap niya at sa pagkakataong yon, natingnan ko na siya bilang ibang tao at hindi si Regine. Bumalik ako sa batis at sumunod siya. Tawag ako ng tawag sa kuya ko noon, pero walang sumasagot. Napapraning na ako at talagang hindi ako tumigil hanggat hindi ko naririnig ang boses niya. Ano ba kasi talaga nangyayari? Nasaan ba yung kapatid ko? Kuya! Kuya, wag naman yung kuya ko! Ibalik niyo yung kuya ko! Kuya, nasaan ka ba? Napaka-imposibleng nawala ka naman kaagad. Sinasabi na kailangan mo nang umalis dito. Hindi ka ligtas. Hindi nga ako aalis dito hanggat hindi ko siya kasama. Kano ba ito kalalim ha? Huwag ka tumalon. Hindi mo alam ang sikreto ng batis na yan. Hoy! Sinabi na huwag kang tumalon eh. Teka nga, ano ba? Sino ko ba para pigilan ako? Paano kung nasa ilalim sila? At kung nandyan sila, yung nangyari sa kanila, mangyayari din sa'yo. Bakit kasi hindi ka nalang sumama muna sa akin? Pagplanuhan natin to. Ano ba kasi meron dito? Bakit ang bilis mawala ng mga kasama ko? Tsaka lahat talaga sila wala. Seryoso ka? Lahat silang 8 nawawala? Sumama ka na lang sa akin. Hahanap tayo ng paraan para mabawi sila. At saka aswang ang kalaban natin dito. Hindi mo siya kayang mag-isa. Aswang? Oo. Kaya sumama ka muna sa akin. O sige, ganito na lang. Ikaw lang ang pag-asa ng kuya mo. Kailangan mong tulong namin ng lolo ko. Kaya halika na, tara na. Iniabot niya ang kamay niya sa akin. Luhaan naman akong napatingin roon. Habang tumutulo ang mga luha sa mga mata ko, dahan-dahan rin akong humawak sa kamay niya. Tama nga siya, kailangan ko ng tulong. Minsan na kasi akong nawala ng mahal sa buhay at ayokong dadagdag ang kuya ko roon. Sumama nga ako sa kanya papunta sa bahay nila. Sinalubong kami ng matandang nagbigay ng babala sa amin. At sa pagkakataong yon, kasalukuyan itong nagsasaing ng kanin. Oh, ano nangyari? Lolo, nawawala yung mga kasamahan niya eh. Siya na lang yung natira pero ayaw niya pang umalis. Ano? Hindi ba't ang sabi ko huwag kayo maligo sa batis na yon? Yung iba pong kasamahan namin eh. Yung kuya ko, pinuntahan sila para sawayin. Pero biglang lahat sila hindi na nakabalik, lo. Ano ho bang gagawin namin? Ano ho ba yung kumuha sa kanila? Tsaka, totoo po ba yung aswang? Totoo ang aswang. At yung nangunguha sa batis na yan, yun yung aswang. Kaya nga kami nagbibigay ng babala sa mga tayong umaakyat dito. Pero wala kami magagawa kung karamihan sa inyo ay matigas ang ulo. Pero, lo, paano ko ho ba mababawi yung kuya ko? Wala na. Hindi mo na mababawi yung kuya mo. Lahat ng nawala, hindi na makakabalik yon. Pero hindi po pwedeng... Hindi ko makasama yung kuya ko pa uwi. Maawa po kayo, lo. Tulungan niyo naman ako. Kailangan ko iligtas yung kuya ko. O sige na, pumasok ka na lang muna dito. Pag-usapan natin yan. Lo, dito muna po siya ha. O siya, sige. Ikalma mo muna yung sarili mo, iyo. Mag-iisip ako ng paraan kung paano ka matutulungan. Pumasok ako sa loob ng bahay nila. May mga manok pa sa ilalim nun at para bang walang kwarto sa ibabaw. Eto, uminom ka muna ng tubig para naman kumalma ka. Salamat. Pero paano ba malalabanan yung aswang? May alam ba kayo? Sabi ng kasama ko kasing isa, asin at bawang eh. Apo siya ng albularyo. Apo ka mo siya ng albularyo. Di ibig sabihin nun may alam yon.
Hindi niya ba sinasabihan yung mga kasama mo na posible yung mga sinasabi namin? Isa nga po yung nagsumbong kay kuya na naliligo yung mga kasama namin. Hindi po siya naligo. Hindi nga po siya basa eh. Nagsumbong lang po talaga siya sa amin. Aba, sigurado ako hindi naligo yon pero kinuha sila. Bago to ah. Pero dahil apo siya ng albularyo, sigurado ako na may ideya siya sa gagawin niya. Sana may dalang proteksyon at sa paraang yun, makakagawa siya ng paraan para protektahan yung mga kasama niya. Ibig sabihin po talaga nito, Lolo, may pag-asa? Meron pang pag-asa. Tingnan natin. Susubukan ko humingi ng tulong sa mga gabay ko. Gabay ho? Albularyo din ako. At ang aswang sa batis, kalaban ko yon. Pero hindi ko matukoy kung sino siya bilang tao. Dahil malakas ang proteksyon niya. Hindi ordinaryo ang proteksyon na yon. Mukhang pinagkaloob ng dilim. Pero, Lo, may magagawa ka ho? Basta apo ng albularyo yung kasama nila. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Kung saan yung probinsya lang kasama mo? Opo, alam ko po yung probinsya niya. Nabanggit niya sa amin noon. O siya, sige, sabihin mo sa akin. Makikipagkomunika ako roon. Dahil yun lang yung pag-asa natin para mabawi natin yung mga kasama mo. Sa dami kasi ng taong kinuha niya, hindi niya mauubos ang lahat ng yon. Sinabi ko sa albularyo na yon ang address ni Ashley. Buong pangalan niya at lugar kung saan siya sa probinsya nila. Mabuti na lang talaga noon, may mga alam akong impormasyon tungkol sa mga background ng iba kong mga kasama. Lalo na kay Ashley, kaya nakaisip pa ng paraan ng albularyo na yon. Mahal ang pangalan ng dalaga, at ang matanda ay si Lolo Dagoy. Tapos si Lolo Dagoy naman, nalaman lang din ang pangalan ko kay Mahal. Dahil pinakilala ako nun ni Kuya sa kanya bago siya nawala. Oh, halis mo na ako ha. Susunduin ko yung albularyo na yon at ikaw, samahan mo dito yung apo ko. Alam ko naman na mabuti kang tao at hindi ka gagawa ng masama sa kanya. Pero ang pakiusap ko lang tulungan mo siya magbigay ng babala sa mga taong aakyat pa. Babalik ako pero siguro bukas pa. Oo, sige ho. Maraming salamat ho. Ito po, pandagdag pa masahe at allowance niyo na rin po. Pati po sa albularyo na kasama nyo. Gamitin niyo na po lahat yan. Ngunit pera mo ito. Paano ka naman? Mas mahalaga po sa akin yung buhay ng kapatid ko. At yung pera, mahahanap po ulit yan. Yung kapatid ko, nag-iisa lang ho yun. O siya, sige. Kung yan ang gusto mo. Maraming salamat din ha. Mahal, apo, dito lang muna kayo ha. Huwag mo siyang pabayaan para hindi siya mawala. Opo, Lolo. Mag-ingat din po kayo. Na-appreciate ko ang hindi pag-aaksaya ng oras ng matandang yon. Talagang umalis siya ora mismo para lang matulungan ako. At siguro para mapuksa na ang dapat mapuksa. Naging doble-doble na noon ang sama ng loob na nararamdaman ko. Nawalan na nga ako ng nobya. Tapos, nawawala pa ang kuya ko. Nakaupo ako sa hagdan na gawa sa kawayan. 3 baitang lang yon. At ang likot ng kanang pa ako sa lupa dahil hindi ako mapakali. Labis talaga ako nag-aalala sa kapatid ko. Alam mo, Billy, ikaw yung pangalawang taong namilit na humingi ng tulong sa amin. At sinikap rin namin nun na tulungan yung nauna. Pero hindi kami nagtagumpay kasi kahit siya natangay. Huwag mo sanang maisipang sumisid dun ha. Ano ba kasing lugar yon? Meron bang butas yung ilalim nun? Halimbawa, daanan ng tubig. Nahihigop sila sa ilalim, ganon? Yung aswang kasi na ginagamit yung batis na yon para makakuha ng tao. May kaibigang itim na diwata. Kaya yun, malakas ang kakayahan niyang manguha ng biktima at itago yung sarili laban sa kakayahan ng mga albularyo. Magaling na albularyo ang lolo ko, pero sa aswang talaga na yon, lagi siyang nasasalisihan. Dahil yun sa itim na diwatang kaibigan niya at hindi niya kayang alamin kung sino ang aswang kasi laging nahaharangan yung kakayahan niya.
Ano ba yan? Totoo pala yung ganito? Mga nilalang na may kapangyarihan? Oo, pero dapat nga hindi natin kasama yung mga nilalang na to sa mundo natin eh. Dahil may mundo silang kanila. Pero kaya tayo nakakatagpon mga tulad nila dahil sa kapangahasan ng dilim. Grabe naman yan. Ang hirap intindihan kung paano sila naging totoo. Wala kasing imposible sa mundo. At yan, nawawala na yung kuya mo. Kaya kahit papano, paniwalaan mo na totoo sila. Hindi naman sarado yung isip ko sa paniniwalang ganun. Nagdududa lang ako kung totoo ba o hindi yun. Kumbaga, 50% lang. Kasi wala pa ako nasasaksihan na ganun eh. Ngayon lang talaga. Pero kahit hindi ako naniniwala, sumusunod ako sa babala. Kapag sinabing bawal, bawal talaga. Alam ko yung kuya ko ganun din eh. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit pati siya? Minsan kasi hindi maiiwasang madala ng barkada. Posibleng hinila nila yung kuya mo. Yung mga kasama mo nahulog sa tubig. Ayun, natangay sila lahat. Ikaw lang ang natira dahil wala ka doon. Naisip ko rin na siguro ganun nga ang nangyari. Dahil naniniwala akong hindi maliligo ang kuya ko doon. Lalo na't may nagbilin sa kanya. Napakaplos na lang ako sa mukha nun. Muling nanunubig ang mga mata ko. At halos mabaliw na ako sa kakaisip kung saan ko siya dapat kukunin. Nga pala, alam ko may pinagdadaanan ka. Pero pwede bang magtanong? Walang problema yon. Sige, magtanong ka lang. Ang sabi kasi ng kuya mo, kamukha daw ako ng nobya mong namatay. Tapos napagkamalan mo rin akong siya. Pareho ba talaga kami? Teka, may papakita ako sa'yo. Ilang taon na ba siya? 17 pa lang siya noon nung namatay siya. 1 taon na din yun nakalipas. Oh, ito. May litrato ako sa cellphone ko. Tignan mo. Halata sa ekspresyon ng mukha niya ang galak nang makita ang mukha ni Regine. Nang makita niya ang kamukha niya sa screen ng cellphone ko, napatutop siya ng bibig. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Dahil halatang hindi siya marunong gumamit ng cellphone. Ako ang nagsaslide ng mga photo para sa kanya. Kamukha ko nga siya, no? Tapos, 18 din ako ngayon. Pareho kayo ng edad? Oo. Hindi kaya... Teka, ano kasi? May nabanggit sa akin yun tungkol sa kambal niya. Pinanganak siyang may kambal tapos hindi niya na nakasamang lumaki. Kasi sanggol pa lang sila, nawala na yung kambal niya. Ang akala nga nila patay na yun kasi ang tagal na nilang hindi nakikita eh. Ikaw ba? Nakilala mo ba yung mga magulang mo? Tsaka, sino ba yung anak ng lolo mo? Nanay mo o tatay mo? Ampon lang ako ni Lolo Dagoy. Ampon? Oo, hindi ko siya totoong lolo. At kinuha lang din niya ako sa aswang na kumuha sa akin noon. Di ibig sabihin, ikaw yung kambal niya. Ha? Paano mo naman nasabing ako yun? Kasi yan yung kwento ng pagkawala ng kambal niya. May kumuha daw ng aswang noon. Kaunti lang yung mga tao naniniwala. Kaya ayaw ni Regine sa bundok na yan. Dahil yun yung nangyari sa kanila. Nasa isip kasi niya kapag bundok, meron talagang aswang. Nang titigan ko siya ay nanubig ang mga mata niya. Pumatak ang isang butil ng luha at umiwas siya ng tingin sa akin. Saka ko rin napagtanto na kung totoo ngang kambal siya ni Regine. Ang saklap sa parte niya na nalaman niya ang tungkol sa kambal niya. Pero patay na ito. At alam mo, yung isa sa mga pangarap ni Regine, yung makita niya yung kambal niya kung buhay pa siya. Ikaw ba? Sa tingin mo, kambal talaga kami? Magkamukha kayo eh. Konektado ang kwento na sinasabi nila sa sinasabi mo. Kaya para sa akin, kambal mo talaga siya. Magkamukha talaga kayo.
Di ba napagkamalan nga kitang siya kahit alam kong wala na siya? Siya pa rin yung tingin ko sa'yo eh. Tumango lang siya at panay ang pahid ng luha. Napaiyak na lang din ulit ako. Iniisip ko kung gaano kasaklap ang naging buhay nila. Hindi talaga sila nabigyan ng pagkakataon na magkita. At para bang ang kinalabasan ng sitwasyon, kailangan munang mawala si Regine para makita ko ang kakambal niya. Kinabukasan naman noon, naghintay ako buong araw sa pagbabalik ni Lolo Dagoy. Pero umabot na ng tanghali ay hindi pa rin siya nakakabalik. Tanging si Mahal lang ang kasama ko roon sa loob ng bahay. Tapos may mga dayong umakyat ulit at magkakasama kaming pumunta sa lugar kung saan kami may mga tent. Hindi ba tayo lalapit? Wag na muna. May mga tao kasing nangangantsaw agad-agad eh. Baka mapikon ka pa. Hindi, ang ingay kasi nila eh. Kailangan natin silang bigyan ng babala. Tsaka nagbubukas-bukas sila ng tent namin, no? Dahil sa rason kong yon ay lumapit ako sa kanila at sinaway sa kanilang ginagawa. Kung kami nga na hindi masyadong nag-ingay, ako na lang ang natira. Sila pa kaya na marunong mag-ingay? Tapos ang masaklap pa nun, may mga pumunta rin sa mainit na batis at naligo. Kinausap ko sila at sinabi ang totoong nangyari. Pero ang kinalabasan, sa sinabi ko ay walang nakinig sa akin. Tinuro ko pa ang tent namin. Huminto nga sila sa pangingialam roon, pero hindi nila sinunod ang sinabi kong huwag mag-ingay at huwag pumunta sa batis. Hayaan mo na sila, Billy. Hindi sila makikinig sa'yo dahil limitado lang yung paniniwala nila sa mga ganitong bagay. Oh, basta kayo ah. Tandaan nyo, sa oras na may mangyaring masama sa inyo, huwag kayong hihingi ng tulong sa amin ha. Pagsapit ng hapon ay nakarinig kami ng sigawan sa batis. Nagkatinginan kami ni Mahal nang marinig yon at mabilis na tumakbo banda doon. At doon ay naaktuhan namin ang babaeng nalulunod. Nilangoy ito ng mga kasama at nang hawakan nila ang babae. Tumailalim sila halos lahat. Nakabitaw ang isa at nagsisigaw itong lumangoy sa gilid ng batis. Pero parang may humahatak sa kanya pailalim. Mahal, may nakita siya sa ilalim. Kailangan ko siyang tulungan. Sandali lang, Billy. Patibong yan. Anong patibong? Humingi siya ng tulong eh. Sandali nga lang. Huwag ka padalos-dalos. Hoy! Hoy, Billy! Pero tumakbo na ako papunta sa batis na yon at tinawag ang taong humihingi ng tulong. Inaabot ko ang kamay ko sa kanya. Pero si Mahal ay biglang may sinaboy roon. At ang tao ay biglang naging buwaya. Anak ng... Sinasabi ko sa iyo, di ba? Hindi siya tao. Buhaya? Buhaya yung nangunguha dito? Eh, paano pala kung hindi aswang kundi buhaya pala? Sabay-sabay silang hinahatak pa ilalim. Sa tingin mo ba kaya ng nag-iisang ordinaryong buhaya lang yon? Isang agalo ng aswang, Billy. At ang buhaya na yon, tinatawag na hayupan niya. Teka, may tao? Hindi yan tao. Ha? Eh, kilala ko yan eh. Hindi yan tao, Billy. Makinig ka sa akin. Lumayo ka dyan. Tara na, halika na. Oo, sige. Billy! Kuya? Huwag kang makinig sa kanya, Billy. Billy! Billy, tulungan mo ako! Huwag kang makinig sa kanya, Billy. Hindi yan ang kuya mo. Eh, paano kung siya? O sige, kung siya yan, magtanong ka ng isang bagay na siya lang yung nakakaalam. Kuya? Billy, tulungan mo ako. Nahihirapan na ako. Sige na, Billy! Kuya, tawagin mo ba ako sa isa kong pangalan? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Sabihin mo sa akin, ano yung isang pangalan ko? Si Billy. Ikaw si Billy, di ba? Sabihin mo nga sa akin, kuya. Sino ko? Ikaw si Billy. Kapatid kita. At kuya mo ako. Kulang.
Hindi ikaw yung kuya ko. Nasaan yung kuya ko? Nasaan siya? Pero ako yung kuya mo. Hindi. Hindi ikaw yung kuya ko. Ramdam ko kapag siya. Tinatawag niya akong bunso kung meron siyang pakiusap. Kaya alam kong hindi ikaw siya. Nasaan siya? Nasaan yung kapatid ko? Billy, halika na! Hindi niya ibibigay ang kuya mo! Pero papatay ko yung hayop na yan. Papatay ko siya. Hindi mo siya kaya! Tubig yan, tingnan mo! Naging buhaya siya ulit. At hindi ordinaryong buhaya yan. Alaga siya ng aswang. At ang aswang mapanlin lang, kaya halika na! Ililigtas natin ang kuya mo sa ibang paraan. Hinila niya ako palayo roon. Naiiwan ang paningin ko sa tubig. Luhaan akong bumalik sa bahay at sumigaw na lang sa sobrang pag-aalala. Ang hirap pala ng ganon na hindi mo kabisado ang kayang gawin ng kalaban mo. Tapos ikaw, tao lang at nakaengkwentro ka ng mga ganong nilalang. Diyos ko, bakit ba nangyayari sa akin to? Tulungan niyo naman ako. Gusto kong mabawi yung kapatid ko pero hindi ko alam kung paano. Tulungan niyo ho ako. Ay, kumalma ka muna, Billy. Ito ang tubig, oh. Hindi nakakatulong na padalos-dalos ka ng desisyon. Tandaan mo, mautak ang kalaban natin. Ang magpadala sa emosyon ng pinakamahinang paraan para labanan sila. Maraming salamat ah. Pero paano ba maging albularyo? Hindi ba yun pwedeng hilingin? Kasi kung pagiging albularyo lang yung paraan para malabanan yung aswang na yun, magiging albularyo na lang ako. Hindi hinihiling at inaaral ang pagiging albularyo. Sila ang pipili sa'yo. Pero mukhang wala kang kamag-anak na ganun eh. Kaya malabo kang maging albularyo. Ang gagawin mo lang para may laban ka, hintayin natin yung pagdating ni Lolo. Sa ngayon, ikalma mo lang yung sarili mo. Masyado ka kasing nagpapadala sa emosyon mo eh. Sinikap kong huminahon. Pinili ko na lang na manahimik ulit. Hindi ko na malaya noon. Nasa lamesa ko lang pala ang cellphone ko. Hinawakan niya yon at alam niyang buksan, pero hindi na niya alam ang susunod niyang gagawin. Alam ko kung ano ang balak niya kaya ang ginawa ko. Binuksan ko ang gallery at hinayaan siyang tingnan ang lahat ng litrato na puro si Regine ang laman. May mga videos pa roon na nabubuksan niya, kaya nakikita niya kung gaano kasaya si Regine noon. Grabe ang galing niyang magsalita ng English ah. Ganyan ka rin sana kung magkasama kayong lumaki. Hindi kasi alam ni Lolo kung saan niya ako ibabalik eh. Pero kapag ba nabawi ko yung kuya ko, sasama ka ba sa amin pabalik? Sigurado ako matutuwa yung mga magulang mo kapag nakita ka. Sobrang lungkot nila ngayon eh. Wala na silang anak. Dalaw pa naman kayo. Pero inalis sa kanila ang lahat. Hindi pa naman tayo sigurado na ako talaga yung kakambal ng nobya mo, di ba? Pero ako sigurado na. Lata naman sa mukha eh. Yung impormasyon, edad, tugma lahat. Kaso, mukhang hindi ako sanay sa buhay na meron sila. Mukha silang mayaman eh. Hindi naman. May negosyo lang talaga sila. Pinaghihirapan lang din nila itayo yun. At kung ano meron sila, magiging sa'yo rin yun. Tsaka isa pa, ituturo nila sa'yo yung bagay na hindi mo pa alam. Mamahalin ka nila, mahal. Dahil matagal ka na nilang hindi nakita. Lalo na ngayon, nawala yung kambal mo. Sigurado ako, ibubuhos nila yung pagmamahal nila sa'yo. Saka ko na lang iisipin yan. Ayoko rin namang iwan si Lolo eh. Pero, hindi ba to pwedeng ilabas dito? Ilalabas? Oo, itong mga litrato niya. Ilalabas dito sa cellphone. Gusto ko sanang humingi sa'yo nito eh. Yung nahahawakan sana. Siyempre, itong cellphone sa'yo to eh. O sige, kapag nahanap ko yung kuya ko, pag uwi namin, babalikan kita dito. Bibigyan kita ng isang ganyan na puno ng litrato ng kapatid mo. Kaya lang, nakakahiya naman. Gusto ko lang naman yung mga litrato niya. Kaya mo, magkakaroon ka rin yan. Ako bahala sa'yo. Hindi ako paasang tao kaya kapag sinabi kong babalik ako, babalik talaga ako. Ayos ba yon? Sa ngayon, dadalhin ko muna tong cellphone ko pa uwi. Pero pagbalik ko, may dala na akong malaking litrato niya. Papagawa ako para sa'yo.
Tumango siya at ngumiti ng bahagya pero kasabay ng ngiti niya. Pumapatak ang luha niya. Kung noon si Regine ang nangangarap na makita siya. Ngayon siya ang nangangarap na magkaroon ng litrato ng kambal niya. At ako ang nasasaktan sa isiping yon. Nasa ganun kaming sitwasyon nang tumahol na ang aso sa bahay na yon. At nang lumabas kami, nakita namin si Lolo Dagoy na may kasamang isa pang matandang lalaki. Pero hindi naman sobrang tanda. Ano na? Kamusta kayo dito? May isang grupo na naman po ang nawawala, Lolo. Kanina lang sila dumating at nakita namin yung hayupan na aswang sa batis. Balak nilang linlangin si Billy. Aba, nagpakita siya. Opo, at nagpanggap na tao na humihingi ng tulong. Ginamit rin po yung wangis ng kuya niya. Ay, nagiging agresibo na siya. Oo nga pala. Pare, apo ko nga pala si Mahal. At eto naman si Billy, ang naiwan sa grupo nila. Yung sinasabi kong kasama ng apo mo. Billy, Mahal, siya nga pala si Tatang Alberto ninyo. Aba, ikaw pala si Billy. Narinig ko ang pangalan mo sa apo ko dati. At salamat na isipan mong banggitin ng tungkol sa pagkatao niya at sa akin rin. Nung gabi pa lang ho kasi naikwento kanya sa amin. Naniniwala siya sa aswang dahil isa pong albularyo ang lolo niya. Mabuti na lang po may alam ako sa lugar kung saan siya pinanganak at yung buong pangalan niya. At nasabi ko po yun kay Lolo Dagoy. Ngayon, gagawin natin ang lahat para mabawi sila. Pero mapapalaban tayo sa buwaya. Noon, hindi ko pa alam kung anong kinakalaban ko. Hinala pa lang noon na agalon ang uri ng aswang na nandito. Pero ngayon, malinaw na isa nga talaga siyang agalon. At ang nasa batis ay yun yung hayupan niya. Mahirap kasing alamin ang pagkakakilanlan ng mga aswang dito dahil ang lalakas na mga proteksyon nila. Dagoy, para sa hayupan na nasa batis, kailangan natin ng bawang at asin. Sako-sako ang kailangan natin. Ako na humbala sa pambili nun. Kahit ubusin ko po yung pera namin ng kuya ko. Nasa akin yung wallet niya kaya may pera dito. Kung ganon, hindi namin tatanggihan yan, Billy. O sige na, kailangan na natin kumilos. Bababaho ako. Nasa baba po yung sasakyan namin. Nandito rin po yung susi. Sisamahan na kita. At tsaka nga pala, yung cellphone mo. Salamat ah. Teka lang, magbibihis lang ako. O sige, hintayin kita. Saka ko rin napagtanto sa sarili ko na wala din pala akong bihis-bihis. Dahil may baon naman akong damit, ginawa ko na lang. At kasama ko si Mahal na bumaba ng bundok. Pagdating namin sa malaking bahay, nakita ko ang ginang na nag-aayos ng gulayan niya. Manang Rosita, pasensya na ho kayo. Ngayon lang kami ha. Kukunin mo na ba ang sasakyan ninyo? Bale, babalik pa ho kami. May bibilin lang po kami sa bayan. Magdadagdag na lang ho kami sa bayad sa parking. Ganun ba? Billy, ang daming sasakyan dito ah. Mga sasakyan yan ng iba. Yung iba pang hindi pa nakakababa. Oo nga pala. Nakita nyo ba ang mga tao sa lugar na yon? Baka makita nyo naman sila doon. Pakisabi naman na kunin na nila ang mga sasakyan nila dito. Kasi ilan na to? Hindi na kasya sa lugar namin. Ako na lang po mag-isa doon, Manang Rosita. Ha? Ano? Billy, tara na. Manang, mauna na po kami ha. Maraming salamat po. Teka sandali. Anong ikaw na lang ang... Billy, halika na, tara na. Aray ko, sandali, makahila ka naman. Bakit ba? Bakit parang ayaw mong ipaalam sa kanya na marami nawawala? Baka kasi mag-report at madagdagan lang yung nawawala sa lugar. May naisip na tayong paraan kung paano sila mababawi. Yun na lang ang gagawin natin. O siya, sige. Tara na. Pasok na. Teka, ano ginagawa mo? Huwag mo na maiwan yung tsinelas mo dyan. Baka kasi madumihan yung sasakyan mo eh. Hindi, okay lang yan.
Kapag iniwan mo yan dyan, wala ka ng tsinelas mamaya sa bayan. Kaya sige na, akit na. At hayaan mo na yung dumi na yan. Pwedeng linisin yan. Ah, ganun ba? Salamat ah. Sa kabila ng problema ko noon, pagsara ko ng pinto ay pangiti-ngiti akong umikot sa kabila. Gusto kong matawa sa kainosentihan niya, pero naiintindihan ko naman siya kung bakit. Alas 5 ng hapon yon, at mahaba pa ang daan na tinahak namin. Pagkarating sa bayan, malapit nang magdilim. Buti na lang at bukas pa ang palengke at may tinda rin doon na sako-sakong asin. Sa totoo lang, bumili ako ng 6 na sako at 1 sakong bawang. Ano pa ba? Ito lang ba? Sibuyas ba? Hindi ba tayo bibili? Luya, toyo, suka? Hindi no, bawang at asin lang sapat na. Hindi naman tayo magluluto ng aswang eh. Oo nga. Puro sangkap kasi yung kinatatakutan ng aswang eh. Tsaka ano na lang pala, kung gusto mo, bumili ka ng itak. Kapag nasugatan mo yung buwaya tapos naghahalo sa tubig yung bawang at asin, malaki yung posibilidad na manghina siya agad. Oo nga no. O siya, sige, bibili ako. Sana may bukas pa. May alam ka bang bilihan nun? Oo, meron. Pero dun pa yun sa kabila eh. O sige, puntahan natin. Nang mabili namin lahat ng dapat naming bilhin, agad naman naming tinahak ang mahabang daan na yon paakyat sa bundok. Parang ang hirap isipin para sa akin kung paano natiis ng mga tao sa lugar na yon ang ganong buhay. Di bali ang malaking bahay na pinagparkingan namin ng sasakyan. Pero ang mga bahay na nakita namin roon, kung paano sila maghakot ng tubig, yon ang naisip kong buhay na parang hindi ko kakayanin. Grabe. Ang layo talaga ng bayan sa lugar nyo, no? Kaya nga sa 1 buwan, 1 beses lang kami bumaba. Pero hindi dito yung daanan namin ha. Saan kayo dumadaan? Doon lang banda. Nilalakad lang namin. Diretso kasi doon tsaka hindi lang kalsada. Ito kasi kaya mahaba dahil ginawa na nilang kalsada. Mula dun sa inyo? Oo. Kaya nga sa tanang buhay ko, ngayon ko lang nakita ng malapitan yung malaking bahay. Tinatanaw lang namin yung dati. Pero hindi namin nakita ng ganun kalapit. Ang ganda pala nun. Tapos marami pang sasakyan. Pero alam mo na may taong umaakit sa bundok. Tapos nag-iiwan ng mga sasakyan sa bahay na yan. Oo, alam namin yun. Pero iba pa rin yung makita mo ng aktwal. Mas mararamdaman mo na yun yung mga sasakyan ng mga taong nawawala. Yun nga eh. Magiging malaking katanungan kasi yan sa mga otoridad kapag nakita nila yung marami sasakyan sa bahay. Pero kapag pinasok naman yung bundok, wala naman yung mga dayuhang tao. Sa ilang sandali pa ng pagmamaneho ko, biglang may humarang sa sasakyan. Sa biglaang pagpreno ko ay napunta si Mahal sa harapan. Nakalimutan ko kasing sabihin sa kanya yung seatbelt. Mabuti na lang, nakontrol niya ang pagkauntog ng mukha niya sa harap. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. May humarang kasi sa daan natin. Pero maghanda ka, Billy. Aswang yan. Alam niya ang plano natin at hindi niya hahayaang madala natin yung asin sa batis. Paano nalaman niya yung galaw natin? Kung ganun, dito palang papatayin na natin siya. Hindi natin magagawa yan. Hindi mamamatay hanggat buhay yung hayupan niya. Nasa buhaya na yun ang buhay niya. Anong gagawin natin? Sikapin mong malusutan yan. Kahit makalapit na lang tayo sa bundok para madali na lang hakutin yung mga asin. O sige, hayop ka. Ganyan palang itsura mong aswang ka. Hindi mo kami mapipigilan. Pinilisan ko ang pagmamaneho. Iniwasan ko siya at pinaharurot lalo ang sasakyan. Si Mahal naman, sinikap na makakuha ng asin. Hinahanda niya ito habang ang aswang ay sumasabay sa takbo ng sasakyan. Tandaan mo, Billy, paglalaroan niyo yung paningin mo. Isipin mo yung mga taong nakikita mo sa daan. Hindi sila yan. Tama siya dahil nakikita ko ang kuya kong hinaharangan ng sasakyan ko.
Minsan akong niloko ng sarili kong hinala. Unang nangyari yon kay Mahal na iniisip kong siya si Regine. Yon ang natutunan ko sa pagkakataong yon. Kahit nakikita ko ang kuya ko, hindi ako humihinto sa pagmamaneho. Hindi niyo ako maluloko. Huwag niyo ako paglaruan. Hindi uubra yung style niyo sa akin yan. Billy! Huminto ka! Nandito lang kami! Billy! Billy, pasakayin mo kami! Billy, nandito kami. Huminto ka, tulungan mo kami. Huwag kang makikinig sa kanila, Billy! Diretso lang, hindi sila yan! Alam ko yon, Mahal. Hindi na ako maluloko ng hayop na yon. Sige, humabol ka lang, hayop ka! Sinubukan pa ng aswang noon na banggain ang sasakyan namin. Malakas siya lalo na't nasa halimaw siyang anyo. Hugis tao siya pero mas malaki. Mas matangkad at may nakakatakot na itsura. Malakas din siya dahil halos tumalbog ang sasakyan namin nang banggain ito ng katawan niya. Pero dahil wala sa bokabularyo ang magpatalo ng panahong yon, nadala ko ang sasakyan sa pinakasagad na bahagi ng daan. At doon naman ay may mga taong nakatira sa lugar na nag-aabang. Oh, mabutit na dala niyo ang sasakyan dito. Nakasunod po siya sa amin, Lolo. Maghanda po kayo. Aatake siya dahil ayaw niyang lagyan natin ng asin at bawang yung batis. O kung ganon, kailangan natin madala ang sako ng asin sa taas habang may kumakalaban sa kanya. O sige, bilis na. Magsigilos na kayo. Naku, nandyan na siya. Sige lang, ako nang haharap dyan. Kumilos na kayo. Alfredo, pare, nasa loob ang amo mo. Mararamdaman mo siya doon. Isama mo na si Billy at mag-ingat kayo sa hayupan. O sige pare, Billy iyo, halika na. Dahil may kumuha na sa mga asin, hinarap na ni Lolo Daguy ang aswang, kasama ng mga taong tumulong rin. Kinuha ko rin ang isang sakong bawang na binili ko noon. Aakyat pa kami sa taas para makarating sa batis. Pinasan ko na lang yon. Bagay na hindi ko pa nagawa mula pagkabata. Pero nung mga sandaling yon, kinaya ko. Nagpaiwan si Mahal sa lolo niya. Hindi ko siya na maliit noong panahong yon. Dahil nang makita ko naghanda siya, alam kong kaya niya ang sarili niya. Tara na sa taas, bilisan nyo! Ano, kakaya mo ba, Billy? Kaya ko po, Tatang Alfredo. Yung ita ko. O sige, tara na. Umakyat na tayo. Hingal na hingal ako nang umakyat ako sa taas. Ilang beses pa akong nadulas nun. Nadapa at pinasukan pa nga ng mamasamasang lupa ang kuko ko sa paa. Binaliwala ko ang sakit nun para lang makarating sa taas. At pagdating namin roon, nadatnan kong binubuhos na ng mga tao ang sako-sakong asin sa batis. Binaba ko ang bawang at agad itong pinaghahampas ng maso ng isang lalaki para madurog. Ihahanda ko lang yung luyang itim ko. Kakalabanin ng mga gabay kong itim ang mga diwata sa batis na ito. At tayo naman mamaya, kakalabanin natin ang mga hayupan. Pero madilim sa ilalim ng tubig at delikado yon. Tatang, maghahanap po ako ng pwede magamit na ilaw sa baba. O sige, Billy, magpasama ka. Sana may makita ka. Umalis nga ako noon at sumama sa akin ng isang lalaki na taga roon. Pinakialaman ko na ang mga gamit ng mga bagong dating na nawala rin. Ganon din ang ginawa niya hanggang sa may nakita siyang waterproof na flashlight. Oh, ayan pala eh. Pwede ilagay sa ulo. Ayos yan. May isa pa ba? Naghalukay pa kami at nakakita kami ng isa pang flashlight pero hindi yun waterproof. Pero kinuha ko pa rin yun at naghanap ng transparent na plastic. Nang makakita ako, agad kaming bumalik sa batis na yon. Tatang ito ho. May nakita ako. Waterproof po ito pero hindi pwedeng mabasa pero may dala po akong plastic. Habay, mabuti naman, Billy. Ikaw na hong gumamit nitong isa, Tatang. Ako nang gagamit ng hindi waterproof. Kung ganon, maghanda ka na. At iwasan mo makagat ng buhaya. Mag-iingat ka. Hinintay rin namin noon na lumabas ang buhaya pero hindi nangyari.
Kaya nang maibuhos na ang lahat ng bawang at asin, tumalo na ako sa tubig. Tumalo na rin si Lolo Alfredo matapos niyang lagyan ng buong paligid ng luyang itim. Amoy na amoy ko nun sa tubig ang tapang ng bawang at nahihilo rin ako. Lalo na't mainit pa ang tubig. Aray ko! Ang init ng tubig! Sa una lang po yan. Mamaya masasanay na rin ho kayo. Oo, sige. Sisisid na ako. Mahirap sumisid na may iniindak ang kaba. Pero sinikap ko. Masakit sa mata ang katas ng bawang na naghahalo sa tubig. Kaya umahon ako sandali at nagkusot ng mata. Pero ang isang lalaki, nag-abot sa akin ng lente na ginagamit niya sa pangingisda. Sinuot ko yon kaya nakaya ko ang hapdi sa mata. Pero hindi ko makita ang hayopan. Wala ho siya sa ilalim. Wala siya sa ilalim. Pero may daanan papunta sa parang kuweba yon. Kuweba ho? Nandoon. Doon ko nararamdaman ang presensya ng apo ko. Dala niya ang proteksyon niya. Dahil sa sinabi niya ay tumalo na sa tubig ang iba naming kasama. At doon pinasok namin ang kuweba na matutuntun lang din pala sa ilalim ng malaking bato na nakadikit sa ibabaw. Bawat isa nun may dalang bawang at asin rin. Nauna na si Lolo Alfredo sa pagpasok sa kuweba at tagong-tago talaga ito. Kaya hindi nalaman agad at pagpasok namin, agad kaming nagtawag. Ashley! Ashley, apo! Kuya Arson? Kuya Arson, si Billy to! Billy, mag-ingat ka. Ang hayopan, sigurado ako nasa paligid lang. Ang asin, nakalublob sa dun sa tubig. Lagyan niyo na asin yung tubig na yon. Pero hindi nakakilos ang mga lalaki naming kasama. Dahil kanya-kanyang sumakit ang mga tiyan nito. Kahit ako ay nakaramdam din ng ganon. Aray ko, yung tiyan ko. Kagagawa niya ng diwata pero huwag kayo magpapatalo. Kuya! Ashley, Airal! Nasaan kayo? Si Billy to, nasaan ba kayo? Umatake sa amin ang buwaya na yon. Pero dahil may mga dala kaming ilaw, naiilawan namin ang kilos niya. Dahil iilan kaming pumasok doon, pinagtulungan naming mapatay ang buwaya. Sinabuyan namin yon ng ilang ulit na asin at bawang hanggang sa nanghina ito. Patayin niyo para mapatay din ang katawan tao niya sa labas. Bilisan niyo! O sige ho! Hoy, aswang! Matatapos rin ang kasamaan mo! Nasaan yung kuya ko? Nasaan? Walang magawa sa amin ang buwaya na yon dahil lugi siya sa amin. At humupa na rin nun ang sakit ko sa tiyan. Na ang ibig sabihin, natatalo na ng mga gabay ni Lolo Alfredo ang itim na diwata. Natuluyan na rin namin ang buwaya. Tinanta na namin ito kung kailan patay na siya. Wala na siya. Ibig sabihin, patay na rin ang katawan tao niya na nakalaban ni Dagoy sa baba. Tatang Alfredo, sila kuya ho. Kailangan natin silang hanapin. O sige, halika. Kuya Arson! Kuya Arson, sumagot ka! Sumagot ka kung naririnig mo ako, Kuya Arson! Lo, ayun o. Meron ako narinig, parang umiyak na babae. O sige, tara, puntahan natin. Makitid na daan ang pinanggalingan ng boses. Pero pinasok pa rin namin yon. At nang makarating kami sa loob, sandamakmak na katawang taong walang malay ang mga naroon. At ang baho sa parting yon, masakit sa ulo ang nakakasulasok na amoy. Ang baho dito ah. Diyos ko, buhay pa ba sila? Nasaan si Kuya? 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 Lo! Nandito sila, Ashley, Lo! Billy! Diyos ko, salamat naman! Lo! Nandito ka? Ashley? Apo? Bakit ikaw lang yung gising? Hindi nila ako napatulog tulad nila. Mabuti naman po dumating kayo kasi kung hindi, isa-isa silang tatanggalan ng puso.
Lo, kailangan nilang magising bago pa dumating si Manang Rosita. Ano? Si Manang Rosita ang aswang, Billy. Tapos parang may sinasamba siya at may alaga siyang buhaya. Yung buhayang yun ang kumuha sa amin. Kaya lang ako gising kasi hindi tumatalab sa akin yung mahika niya. Hindi niya mahawakan yung kwintas ko kaya nasa akin pa rin to. Ashley, wala na yung buhaya. At mabuti naman at suot mo yan. Halika na, kakalagan na kita. Teka lang ho. Hanapin ko lang po yung kuya ko. Nang hinanap ko ang kuya ko ay laking pasasalamat ko na buhay pa siya. Pero may mga sugat siya sa binti. At si Hyral naman, nakita kong may sugat siya sa braso. Naglabas naman si Lolo Alfredo ng supot kung saan nasa loob ang posporo at kamangya niya. Binalot talaga niya ito sa plastic para lang hindi mabasa at nang sindihan niya ito sa loob. Unti-unting nagigising ang mga tulog. Nasaan ako? Kuya, salamat at buhay ka. Akala ko wala ka na eh. Bunso, aray ko. Nasaan ako? Aray ko, yung pa ako. Kuya, nasa loob ka ng kuweba. Marami kayo dito. Kinuha ko yun ng aswang at dinala dito. Kailangan na natin lumabas. Ano? Aray ko. Ang sakit talaga ng pa ako. Tara na. Hyral, gumising ka na. Hyral! Nako, Diyos ko. Bakit walang malay yung iba? Ibig sabihin, simula nang makuha sila ay hindi na talaga sila nagising. Maraming buhay pa kaming nakuha nun sa loob ng kuweba, pero may mga namatay talaga. Tinulungan namin ang lahat ng buhay na makalabas sa lugar na yon. At laking pasasalamat ko sa Diyos na nabawi kong buhay ang kapatid ko. Nang bumaba naman kami para tingnan sila Lolo Dagoy at Mahal, patay na ang katawang tao ng buwaya. At tama si Ashley, si Manang Rosita ngayon. Ibig sabihin, nagpanggap lang siyang kunwaring nagrereklamo sa mga tambay na sasakyan sa bahay niya. Yun pala, siya ang dahilan kung bakit nawala ang mga tao sa lugar. Ayon kay Lolo Alfredo rin noon, natalo ng mga gabay niya ang diwata at naibalik na rin ito sa tunay nitong mundo. Patapos ang pangyayaring yon, nakabalik kaming magkakasama ng kuya ko sa amin. Isang buwan nang makalipas, bumalik ako sa lugar na yon. Oh, Billy! Grabe ka, bumalik ka talaga? Oo naman. Hindi ba't nangako ako? Oh, ito. Para sa ito. Cellphone? Hala, mahal to ah. Hindi, binili yan ng mga magulang mo para sa'yo. Ng mga magulang ko? Oo, maraming pictures dyan si Regine. Tapos yung pictures na magkasama sila ng mama at papa nyo. Sabi nga nila kung pwede daw, sumama na kayo sa akin ni Lolo Dagoy. Kahit mamasyal lang kayo sa kanila. O ano, gusto mo ba? Sinabi talaga nila yon? Ano kasi, wala kasi akong magandang damit na maisusuot. Nakakahiya naman. Sus, problema ba yun? Oh, ito pa oh. Para sa inyo at para kay Lolo. Oh, ano, sasama na kayo sa akin. Grabe, kaya pala ang dami mong dala. Akala ko mga baon mo lang yan eh. Sa amin pala yan? Sige, tatanungin ko pa si Lolo kung papayag siya. Tsaka, alam mo, mahal, masakit para sa kanila yung pagkawala mo nung bata ka. Nadagdagan ng sakit nung namatay si Regine. Sana mapagbigyan mo sila. Gusto ko na rin silang makitang masaya at para naman mabuo yung pagkatao mo, di ba? Isama mo na si Lolo Dagoy. Wala namang problema yun eh. Tulad ng pakiusap ko ay kinausap niya si Lolo Dagoy. Naisama namin ang matanda nung una. At naging emosyonal talaga ang pagkikita nila ng mga magulang niya. Labis ang pasasalamat ng mga ito kay Lolo Dagoy. Dahil sa pagligtas nito kay Mahal noon mula sa mga aswang at sa pagpapalaki na rin sa kanya. Kaya natupad ang pangako ko sa puntod ni Regine noon na dadalhin ko doon ang kakambal niya. Babe, kamusta na?
Namiss mo ba ako? Ako kasi, namimiss na kita eh. Tignan mo oh. Tignan mo kung sino yung kasama ko ngayon. Ikaw na ikaw, di ba? Pakiramdam ko nga parang nabuhay ka ulit eh. Sayang lang, hindi ka na niya malayakap. Pero ang importante, nakabalik siya, di ba? Regine, ako nga pala to, si Mahal. Si Lolo Dagu yung nagbigay ng pangalan sa akin. Masaya akong makilala ka, Regine. Kahit huli na. Pero sa ngayon, alam kong nandyan ka lang at masaya ka habang pinapanood ako, di ba? Tama si Billy. Gusto sana kitang mayakap kaso litrato mo na lang yung meron ako eh. Kaya yun na lang yung niyayakap ko. Dalawin mo ako sa panaginip ha. Para kahit doon man lang, mayakap kita. Kasama namin noon ang mga magulang nila. At luhaan ang mga ito habang nakikinig sa sinasabi ng anak. Sa ngayon, Miss Clary, wala pa rin akong asawa. Nawalan na ako ng oras simula nang tutukan ko muli ang pag-aaral. Hanggang sa makapagtapos at naging abala na sa trabaho. Itong kwento ko ay naisulat ko lang nang magkaroon ako ng oras. Si Mahal naman po, masaya na rin kasama ang tunay niyang pamilya. At syempre hindi niya pinabayaan si Lolo Dagoy. At ang lugar naman na yon, tila napabayaan na rin. Si Kuya naman may sariling pamilya na rin ngayon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar at Sir Jay. Maraming salamat po sa pag-ere nito.